Hello. Welcome po sa ating pag-aaral dito sa Aral Biblia. At this time tayo po ay magsisimula sa Book of Mark, the very first chapter beginning verse 1 po ito. Ang Book of Mark ay sulat po ni Mark na hindi po siya part of the 12 disciples. We do not know kung part siya ng 70 other disciples ng ating Panginoong Jesus. Pero ang alam natin, later on sa story, even sa Book of Acts, and some traditions, sinasabi na si Mark became an active servant ng ating Panginoon through his involvement sa mission at saka writing. Actually, si Mark ay naging close companion ni Peter, Apostle Peter. Kaya nga, even yung mga sulat ni Peter, since si Peter ay hindi po siya nag-aral, ay obviously hindi rin sila nagsusulat during that time, ay may contribution si Mark sa mga sulat ni Peter, Apostle Peter. Now, at the same time, si Mark ay nakakuha ng some informations about sa ministry ng ating Panginoong Yeshua, Jesus, from Peter. Meron po siyang style of writing. Makikita natin, si Mark ay hindi po siya nag-start sa genealogy ng ating Panginoong Jesus, kundi yung pasimula niya ay iba kumpara sa kay Matthew at saka kay Luke. But anyways, ang titingnan po natin ay yung ano yung gustong sabihin sa atin ni Mark sa kanyang perspective kung kailan man niya isinulat ang book na ito. Ang mga Gospels po, from Matthew, Mark, Luke, and John, hindi po sila nagsusulat during the event. Ibig po sabihin, habang nangyayari ang mga events, ay hindi naman po sila may pencil at writing pad to write. Rather, ang nangyari po dyan ay later on, dahil mga oral, mga oral sharing. Kumbaga kinakwento nila ano yung nangyari nung nandito ang ating Panginoong Jesus in physical body. Naisip na lang nila later on na sa kakakwento nila, they decided to write it. Kaya hindi naman po naisulat kagad ang mga Gospels during the time ng ating Panginoon, kundi way past na, years na, bago po sila started writing. Yun. At si Mark, ito po, tingnan natin kung ano po yung gusto niyang i-convey na katotohanan pagdating sa ministry ng ating Panginoong Jesus. Ayan. I can see Mark, nung isinulat niya ito, I can imagine pala na ang ministry ay so active at nandun ang gospel sa mga Gentiles. Kaya ito pong sinulat niya, hindi na niya isinama ang genealogy ng ating Panginoong Jesus, Panginoong Yeshua, dahil marami sa mga target nila when it comes to the gospel ay mga Gentiles. Ayan. Kaya tingnan po natin ano ang gustong ihatid sa atin ni Mark. At the same time, makikita din natin kung ano po yung mga correlation niya sa panahon natin
at paano natin ito sa pamuhay. Tama po ba yun? Anyway, sige po. If you have a Bible, open with me sa Book of Mark, chapter 1. Sige po. Let's see. Read tayo verse by verse. At the same time, we can give commentary. Kung may lesson man doon, we can stop and share po sa inyo. Sige po. Salamat. At nandito na naman tayo. Ang target po natin ay we can do this every other day or at least twice a week. Meron po tayong may upload na video regarding dito po sa teaching na ito or sa book na ito. Mark chapter 1, beginning verse 1. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in the prophets. Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make His paths straight. Ayun po. Excuse me po. The beginning of the gospel of Jesus Christ, sabi po niya, the very first line. Ang gospel po ay, ang ibig sabihin ay yung mabuting balita, the good news. Ano po? Ang gospel, hindi po ito ginamit sa sa ganitong klaseng literature or sa pananalita, terminology, Ang gospel ay ginagamit na ito. Ang famous na mga events na ginagamit ang gospel pag meron pong ina-announce sa Roman Empire na may event na padating. Example, kung ang birthday ng emperor ng Rome ay coming, may mga heralds po sila. Ang start ng kanilang pananalita, good news, good news. Kumbaga, gospel, gospel. Good news, especially sa mga involved na mga individuals, mga tao. Sasabihin nila, good news, ang birthday ng emperor is coming. Now, lahat ng mga Roman citizens, one week, pagkakaroon ng fiesta, inuman, pagkain, at mga show sa kanilang arena. At ikaw na Roman citizen, pag marinig mo yon, wow, what a privilege. Good news nga dahil it has something to do sa iyo. Magbe-benefit ka sa sinasabi ng herald o yung messenger na nagdadala ng magandang balita. Magiging magandang balita yung ina-announce nila sa iyo na Roman citizen. Pero sa mga non-Roman citizen, hindi po sila kasama doon. Hindi po sila invited. Wala pong kaugnayan yung good news na yon sa kanila. Dahil specific people lang ang invited dun sa balitang yon, dun sa gospel. Pero dito, ang gospel ng ating Panginoon na tinutukoy ni Mark, it involves and it invites all people. Kaya lahat po ng tao, whether babae ka, lalaki ka, bata, matanda, educated o hindi, good news po sa atin ito. Dahil itong pasimula ng pagkwento ni Mark about sa ating Panginoong Jesus hanggang sa end ng kanyang earthly ministry, may kaugnayan po sa atin. As long na ito ay naririnig natin, as long na ito ay nabasa natin, kasama ka sa good news na ito. Ano po yung good news? Well, in a nutshell, ang good news po ay yung no matter
kung ano po yung nakaraan natin sa buhay, ano po yung past natin, ano po yung kumbaga yung status natin sa buhay, tayo po ay invited. Tayo po ay invited na magkaroon ng panibagong buhay. Yun po yung good news. Dahil kung wala pong magbibigay sa atin ng chance to reset our life, para pong ang hirap mag-move on. Ang hirap mag-continue, ano po. Lalo na marami pong bagay na ginagawa ang isang tao na sa katotohanan lang, hindi naman niya gusto eh. Siya ay biktima or siya ay influenced by something na hindi naman siya masaya. Hindi naman siya, kumbaga hindi naman siya joyful. Pero repeatedly, ginagawa niya paulit-ulit. Ngayon, ang good news is that can be stopped. Whether kung addiction man, whether kung isang routine na it destroys or hindi po nagsaserve ng maganda sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, pwede pong may stop yon. All they have to do is know kung ano po yung paanyaya ng ating Panginoon Diyos na pagpakumbaba, at ito na nga yung pagdating ni John the Baptist, mag-confess, mag-repent, at magpatuloy sa buhay na ito, this time, sa, kumbaga sa guidance at empowerment ng Panginoon hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. I believe that is good news. That is good news. And the good news is, we need a Savior, we need someone that will initiate, that will fulfill all that. Dumating na ang taong yon, ang taong at the same time Diyos na ang ating Panginoong Jesus. Hindi ko po sure kung sino lahat ng mga nakakapanood sa bidyong ito, pero yon po ay paanyaya din sa inyo na kung wala pa po tayong personal na ugnayan sa ating Panginoong Jesus, all we have to do is humble ourselves and then confess our sins and then repent and then accept the Holy Spirit. Ayun. Sige po, magpatuloy tayo. Ito na nga ang sinabi ni Mark, in the beginning, or the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Ayan. As it is written in the prophets. Hindi po niya in-skip ang ating Panginoong Jesus is the Son of God. Okay. Behold, I send messenger before your face, who will prepare your way before you. Ito po ay propesiya na galing sa Malakay at Isaiah sa verse 2 and verse 3. Kung pwede ko pong i-flash sa ating screen kung saan exactly ang mga prophecy ng mga prophets patungkol dito sa pagdating ni John. Meaning, meron pong isang forerunner, meron pong isang taong darating to prepare the way sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ito na nga si John the Baptist. Ang sabi niya sa verse 3, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make His paths straight. Ayan. Kumbaga, si John the Baptist, darating siya, bago yung pagdating ng Messiah. Ang gagawin niya, he will prepare the paths straight. Meron pong, kung familiar po kayo sa mga importanteng tao, mga presidente, even sa panahon po natin ngayon, bago po sila darating sa isang place, example, si Biden dito sa Amerika, bago siya pupunta sa Las Vegas o pupunta sa California, ay meron na pong nauunang tinatawag na advance party. Ito pong advance party na ito, make sure
clear yung any element of threat at maging maayos, ma-organize yung venue, yung kung saan magi-stay ang presidente. Yun po ang gawain ng advance party. Para pagdating ng presidente, pag landing niya sa eroplano, kung by airplane, smooth at orderly ang lahat hanggang siya'y magawa na niya yung kanyang gagawin doon, babalik na naman. Alright, yun ang advance party. Sort of, si John the Baptist, yun po ang naging role niya sa ating Panginoong Jesus. Ang sinasabi, darating yung isang tao that will prepare the way, that will make his paths straight. Ito naman yung sa kanila pong panahon, sa ancient time, ang hari, pag mag-travel po sa isang area, ang ginagawa nila, meron pong nauunang grupo. Titingnan nila lahat ng dadaanan ng hari. Kung may mga baku-bako, kumaga, yung mga hindi smooth na mga part ng kalsada, ay they will repair that para yung biyahe ng hari ay hindi po rough. Kumbaga, yung maayos na. Isn't it the same lang po sa panahon natin at sa panahon nila dito po sa Biblia? Make his paths straight, sabi niya. I-prepare mo para sa pagdating niya ay meron ng nagawang preparation bago dumating itong manunubos, the Savior. Ano naman po yung ginawa ni John the Baptist dito? Kasi figurative lang po yun figures of speech. Yung make his paths straight. Kumbaga yung fulfillment nun or yung interpretation nun, si John the Baptist, inihayag niya yung sabi niya, kumbaga, repent, willing to change your life, be willing to change your direction. Dahil merong paparating na if you are willing, pwede niya kayong matulungan at magbabago nga ang direksyon ng iyong buhay. Kasi kahit willing kang magbago, kung wala pong tutulong sa'yo, it will be just all in the mind, idea lang. Alam po natin, lalo na tayong mga Pilipino, when it comes to New Year time, marami po yung nagsiset ng New Year's resolution. Pero ang katotohanan, yan po ay naglalas ng days, month, pero after that, wala na naman. Back to the old routine. Ano po? Kaya ito, si John the Baptist, sabi niya, be willing to change your direction. Repent, sabi niya. Dahil may papadating. Yung padating na ito, ang ating Panginoong Jesus, matutulungan ka. Matutulungan tayo. This time, if we will desire to change, if we will desire to have a good life acceptable sa ating Panginoon, kumbaga, ay meron pong tutulong sa atin. Of course, sa ating pong panahon ay definitely nangyari na po ito or applicable na po ito, in effect na ito dahil ang ating Panginoong Jesus dumating na. Pero sa kanila, padating pa lang. Kaya yun ang sinasabi niya sa mga tao, prepare, sabi niya, prepare. Magsisi kayo. Pag nagsisi sila, this time, you are so prepared. Para pag the Lord started to teach, to preach, ay ready ka. Ayan. Kumbaga, that is the preparation na ginawa ni John the Baptist. Yes? Tingnan po natin yung konting correlation dito, Marami pong mga tao na gusto nilang ma-involve, gusto nilang mag-partake dun sa what the Lord Jesus, the Lord Yeshua brought para sa tao. Kaya lang,
Number one, wala po silang humility. Wala po silang pagpapakumbaba na kailangan nilang i-reject, alisin. Be willing sila na alisin yung lahat ng kumbaga yung uncleanness, unrighteousness sa kanilang buhay. Even though ang mga bagay na yon nagbibigay ng kumbaga yung benefits at anong tawag dito, yung ano yun yung meron silang priority, ano yung tamang word doon, yung meron silang gain sa mga bagay na yon. Even though, be willing to get rid of them. Pero marami pong tao ngayon, iniisip nila yung what the Lord can do to them, they can have it. Even for them not to let go of the many things sa kanilang buhay, yung attitude nila, to humble muna, ay hindi po nangyayari. So, hindi po prepared ang tao when it comes to meeting ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? Kaya meron po siyang pinadalang John the Baptist to prepare the way. Tayo po ba ay wala na yung mga rough na mga kalsada. Kumbaga sa buhay natin, lahat ba ng kailangan na i-let go, i-alisin sa buhay natin, nangyari na. Then we are ready for our Lord and Savior, Jesus Christ. Ano po? Even Yeshua. Hindi po yung gusto natin ang ministry niya, pero wala po tayong gustong i-let go sa buhay natin. Kaya nagiging church-goer tayo. Kaya nagiging religious tayo. Pero ang katotohanan, sa isip lang lahat. Ang tunay na ministry ng Panginoon, it's not really happening sa atin. Unang-una, wala pong empowerment sa buhay natin na nangyayari yung kalooban ng Panginoon na nagagawa natin, even though beyond sa kakayahan natin. Ibig sabihin, wala pong manifestation ng grace ng Panginoon sa buhay ng mga tao dahil nga gusto nila ang ministry ng Panginoon pero hindi po sila willing gawin yung kanilang prerequisite na hakbang, which I said yung pagpapakumbaba at willingness to let go of the many things for the sake of yung ma-receive mo ang ministry ng ating Panginoon. Yun po ang correlation niya sa atin at sa panahon po natin ngayon. Alright. Sige po, tingnan natin kung how many more verses ang ating makukover. Anyways, ito po yung sinasabi ni Mark na sa pasimula, bago dumating sa picture ang ating Panginoong Jesus, ay inintroduce niya si John the Baptist. Eto, continue. Sa verse 4, he will actually name itong taong ito. Sabi niya sa verse 4, John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Yung pong ministry ni John the Baptist is a ministry of repentance, but it is not the remission of sins. Did you see that? Kasi yung remission of sins, only the Lord Jesus will fulfill that, can accomplish that. Kasi without shedding of blood, there is no remission of sins. Si John the Baptist, hindi naman hindi sapat, hindi worthy yung dugo niya kahit mamatay siya. Dahil siya din ay naipanganak na may bahid ng kasalanan. Only the Lord will fulfill yung tinatawag na remission of sins. Kaya ang ministry ni John the Baptist ay yung ministry of repentance lang. Pero piniprepare na niya ang mga tao. Then, sabi niya sa verse 5, Then all the land of Judea and those from Jerusalem went out to him and were all baptized by him in the Jordan River, confessing their sins.
Did you see that? Confessing their sins. Pag kinonfess mo yung pag kinonfess mo ang iyong kasalanan, ay number one, you are willing to let go yung kasalanan na yan. You are willing to detach from anything that has something to do dun sa kasalanan na iyon. You are confessing. Inaalis mo. Kasi makikita natin, malaking kaibahan po nung binaptize ni John the Baptist, ang ating Panginoon, hindi mo makikitang may confession na ginawa ang Panginoon. Dahil, I don't want to get ahead of our study, dahil ang ating Panginoon, wala po siyang activity hindi maganda na i-let go niya. Pero sa ating mga tao, hindi lang po yung baptism sa water, dapat naunawaan natin exactly ano po itong pinapasok nating Kristyanismo. Pag pinasok natin yung Kristyanismo, anything na nagiging displeasure sa ating Panginoong Diyos, anything na nakocontaminate tayo sa isang bagay, isang sin, dapat we are willing to let them go. Yun pa lang ang pasimula ng true repentance. Kumbaga, panibagong direction sa buhay natin. Kaya ang confession, it has something to do na we are willing to disassociate. We are willing to commit kung ano po yung pinapasok nating baptism. Kasi ang baptism po ay sa panahon na ito, pag nagpa-baptize ka sa isang group, you are identifying yourself do sa group na iyon. Basically, ganun din po sa panahon natin. Pag nagpa-baptize ka sa isang particular denomination, now you will embrace yung doctrine ng denomination na iyon. Pero hindi na po yan well explained sa mga tao nowadays. Kumbaga, makita lang nila maganda yung church, o makita nila maganda yung mga suit nila, o sometimes makita mo maganda yung kanilang pakikitungo sa tao, magpabaptize sila. Akala nila yon, pero ang katotohanan, we need to know ano po yung statement of faith ng any religious group na ating sinasalihan. Pag nag-baptize ka, you are agreeing dun sa lahat ng kanilang stand. Ganito din po, very simple. Ang baptism ni John the Baptist, be willing to disassociate. Be willing to let go kung ang lahat ng mga bagay, activity, routine na hindi nalulugod ng Panginoon, be willing to let them go. And then, be willing to commit kung ano po yung, ito na nga, ang salita ng Panginoon. Sa ating pong mga Kristiyano, dapat kung ano yung habilin ng ating Panginoon is that. Yun na po. Siguro po, magko-close ako dito. We'll continue this in a matter of day lang po. Now, ang problema sa panahon natin ay sumasali ang mga tao sa mga churches. Hindi po clear yung statement of faith na pag pala naging mananampalataya ka, ang focus mo ay ang kanyang written, ang kanyang isinulat. From Old Testament to New Testament, dapat po nababasa natin yan, makikita natin yung pakikitungo ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Yahweh sa mga tao, at yun ang magiging guidance, basis ng ating buhay. Siyempre, sa Old Testament, may mga kautusan po dyan na specifically for that particular time. Pero marami din sa Old Testament na they are actually the basis of our moral standing, ika nga. Kaya dapat alam din natin ano yung applicable sa atin, ano yung hindi na applicable sa atin. Hindi como nasa Old Testament, hindi na all applicable sa atin. It will be ano yon? It will be something na hindi po dumaan sa kumbaga yung masusing pag-aaral, yung mga ganun na mga katuruan or thoughts, ano po. So now, ang nangyayari, pag ang tao ay nagpabaptize siya sa isang grupo, hindi clear sa kanya na dapat pala, he has to read the Bible on his own para nagkakaroon siya ng familiarity.
So ngayon, ang sinasabi ng mga leaders, sa yung mga ministers, yung mga pastors, ang sinasabi nila sa mga tao, yun ang iniisip ng mga taong saligan ng kanilang mga buhay. Yun pala yung dapat nilang gawin, yung sinasabi ng pastor. Sino po ba ang may authority? Ang pastor o ang salita ng Panginoon? Kasi dinisregard na yung much of the writing ng Panginoon, and then yung opinion, yung pinapagawa ng pastor, yun ang kanilang ginagawa. Baka po maging kulto ang uuwian niya. Mas safe po na ang scripture mismo, yan ang maging mafamiliar ang tao. Dahil pag meron po tayong ni-reject na part ng buhay natin at naging familiar tayo sa salita ng Panginoon, I believe ang i-replace natin is something good, something acceptable sa ating Panginoong Diyos. Ayun. Sige po, mag-i-stop tayo dito. So far, nakarating po tayo dito sa verse 5. Ano po? I-continue natin ito even sa verse 6. Maybe in a matter of day lang po. Yeah, for the time's sake, ayoko pong lalampas tayo sa 30 minutes. That's all. Sige po, salamat. Hanggang sa susunod, si Pastor Ramses Gamboa po ito. At like I always invite you to subscribe at tell people, friends, about sa ginagawa po nating studying ito. At makapag-subscribe na rin sila. We can send notification every time na meron po tayong bagong segment or video. Salamat po. God bless you and Shalom. Shalom.